Hello guys! For today's video, ipapakilala ko sa inyo ang ating ivy gourd. Yan ang ating topic for today. Yan ang kanyang flower. Kulay white siya na merong parang yellow na ano sa loob. Yan. Itong halaman na to, akala ko ay damo. So, hindi pala. Ito pala ay vegetable. So, pwede palang kainin itong halaman ito. Ang isa pang scientific name na tawag dito ay Coccinia grandis. So, yan, nakita nyo, meron na siyang bunga. Yung bunga na yan, pag medyo lumaki-laki yan ng konti, kamukha siya ng pipino. Cucumber. So, parang cucumber na maliit ang ano niya, ng bunga. So, pagka young pa siya, yan yung kanyang leaves. Para siyang may pagkahawig sa squash leaves na parang sa unang tingin parang ampalaya leaves. Pero ayan siya, yan yung kanyang young shoots. So, pwede raw kainin niya ng raw. Pwede rin kainin ng luto. Yung young shoots. Yan, pwede raw yan ilagay sa, yan yung young shoots niya. Pwede siyang ilagay sa salad. Pwede mo rin siya ilagay sa soups. O kaya naman stir fry mo, ganyan. So, ang dami niyang pwedeng gawin. At napakasustansya pala nito. Ano daw to, pwede raw to sa mga diabetes. So, pagka pwede mo siyang i-test kung young pa siya, yung pinakadulo, pag nag-snap na siya at na-snap siya ng madali, ibig sabihin, young yun. So, yan yung leaves niya. Na-try ko na tong kainin, para siyang lasang may pagkalasa siyang ano ba yun, yung Malabar spinach. Matagalog nun, Malabar spinach. Alugbati. Oo, yun. Lasang alugbati yung pinaka-dahon. Yun. Malapit dun yung lasa. Na may pagkalasa rin siyang, kung nakatikim na kayo ng dahon yung dahon ng kalabasa, yung pinaka-young na leaves ng kalabasa, yun. Halong ganun. So, bale, itong plants na to ay talaga palang may vitamins A, C, at saka maganda raw to sa sa mga may diabetes. So, namamanage yata nito yung kanyang sugar. So, bali, kung magta-try kayong kumain ng ganito, siguro konti-konti lang muna. Introduce nyo muna sa sarili nyo ng paunti-unti hanggang sa makasanayan nyo. Bale, ang maganda lang dito ay hindi ko to tinanim Nahulog lang to siguro ng ibon. Kaya yan, tingnan mo naman. Ikinat ko na yung pinakadulo niyan Kaso hindi ko tinanggal yung ugat. So, ang nangyari yan, tumubo siya, mas malala, mas naging invasive siya. Super invasive pala nitong na to, viney plant na to. So, kung meron man kayong tumubo na ganito sa bahay, sa garden nyo, ay, yan, tignan nyo, hanggang sa poste, aakyat siya. Siya yung mga nakikita natin sa poste, may mga nakasabit na mga bunga. Ito yun. Nagiging red yung pinakahinog na. So, green yung hilaw, red naman yung bunga niya na hinog na. So, pag hinog na, parang hindi na masyadong parang ginagawa na yatang candy. So, pagka hilaw, marami pang pwede pang gawin. Pwede stir fry, pwede rin kainin ng raw. So, nakita nyo naman, napakaraming bulaklak. Ibig sabihin, marami tayong mga harvest. So, masasabi natin ito ay regalo ng Diyos sa atin na kailangan natin pahalagahan. Kanya lang, kailangan din natin na lagyan ng trellis kasi talagang sasakupin niya ang buong garden. Tatabunan niya lahat ng tanim mo. Kaya kailangan meron ka sariling gapangan niya. Kung hindi, wala. Siya na lang ang mabubuhay sa garden mo.
Ito is magandang panggulay-gulay. Halimbawa, wala kang mahanap na greens, yan, pwede yan. So, kahit saan pwede mo siya isahog, ikaw na bahala. Ang masasabi ko lang is thanks God na kahit hindi natin tinanim yan, meron tayong aanihin, di ba? Ang bait talaga ni God sa atin. Binibigyan tayo ng mga blessing na hindi natin napapansin. So, ayan na siya. Pagyamanin, kainin. That's it for today. Thanks for watching. Bye!